sa preparation po ng election, attorney, pwede niyo po ba kaming balitaan? Nakaayos na po ba ito? Katatapos lang, Ma'am Ani, nitong ating filing ng Certificates of Candidacy sa Bangsamoro na ito po ay mula November 4 to November 9 at natutuwa tayo, napakatahimik na naging filing ng COC na yan na kung saan halos siyam na po ang nag-file ng kanilang Certificates of Candidacy sa 25 na mga posisyon sa parlamento at syempre meron kasing 4 na po para sa tinatawag nating miyembro galing sa regional political parties. At nakakatuwa sapagkat katulad ng inaasahan nga natin, naging maayos, tahimik, walang kahit anong kaguluhan yung nangyari dyan sa filing ng mga certificates of candidacy. Itong mga susunod na panahon, maglilinis na tayo ng listahan ng mga botante. Kasalukuyan nang nakukumpleto yung lahat ng mga makina na gagamitin natin para sa ating halalan. At syempre later on, magkakaroon tayo ng mock election sa buong Pilipinas at yung pong roll-off na rin ng ating mga machines sa buong bansa na rin. Gagawin po natin lahat yan bago po tayo matapos ang taon na ito. Kasama na rin po yung mga international certifications. Okay. That's a very good news, Attorney Commissioner George. You made mention about the rule of, ano po ito, yung mga machine na, is this part of the COMELEC program, education program? Tama para po. At least ma-inform yung ating mga kababayan, this is the way how you do it. Sige nga po, Tama Attorney po, Ma'am George. Ani. Mula po December 3 to January 30, tatagal yung ating pong voters education information. At yan po yung gagawin natin sa buong bansa, sa lahat ng parte ng Pilipinas na kung saan ay magpapadala tayo ng mga makina sa bawat munisipyo, sa bawat syudad para naman masubukan ng ating mga kababayan, ma-testing, ika nga. At sila mismo magkaroon ng feel. Paano ba ginagamit yung mga makina na yan? Ano ba ang mga bagong features ng mga makina natin? Ano ang mga inaasahan natin? At paano natin magagarantya na ang boto ng bawat isa ay mabibilang? Okay. Attorney George, mayroon akong naranasan during the barangay election. Napakabilis po. Okay. At this point po ba, Attorney George, kung comparison, na-enhance pa ba ito compared natin doon sa mga previous elections natin? Medyo enhanced po ito sapagkat maaaring parehas yung sistema pero iba po yung makina natin. At siguro dahil nga sa iba rin yung ating pong provider dito sa darating na election ng 2025. Madami po silang makikitang features ng ating mga makina na wala po sa dati. For example, yung screen nito, 14-inch screen. Okay. Yung bilis nito, 200 millimeters per second, dati 70 millimeters per second lamang. Ngayon, ito ay magtatransmit sa iba't ibang servers. Na from the precinct, magtatransmit siya sa PPCRB, sa NAMFREL, majority party, minority party, at sa media may sariling server. So, ibig sabihin, yung lahat ng entities na ito ay pwedeng mag-compare sa bawat isa. Ano ang nakikita o ano ba ang pinadala sa presintong ito sa iyo, sa akin, sa kanya. Pwede sila mag-compare para malaman natin kung talaga nang galing sa isang presinto at kung pare-parehas ba yung result o resulta mula sa presinto niya. Pinaka-importante sa lahat, pag natapos na yung lahat ng pagbibilang, pagtatransmit, pag-iimprenta ng results, ay lahat ng watchers at saka observers makikita nila, Ma'am Ani, sa screen yung mismong ballot images, yung pictures ng mga balota na nahulog sa maghapon. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video, para manually pwede nilang bilangin ilan ang nakuha ni Mayor, ilan ang nakuha ni Governor, para makita kung yung bang manual count ay tumutugma sa na-print na election returns at na-transmit na results mula dyan sa presinto. So madaming paraan to counter-check whether yung results ay sadyang nanggaling sa presinto, na maniobra ba, may dinaanan ba, meron bang man in the middle na tinatawag upang magkaroon ng complete transparency. That's correct. I'm supposed to mention that. That's a clear transparency, Attorney G. Chairman, mabanggit ko lang, this is very important kasi doon sa mga botante, yung makount yung boto nila. So ito yung sinasabi ninyo, napaka-transparent. Kasi nga po, dati-rate, pagka hinulog ng botante yung kanyang balota, may resibong lalabas, tinignan niya yung resibo, hinulog niya sa ballot box yung resibo, umalis na siya. Ang tanong lagi ng mga kasambahay natin, nabilang ba ang boto ko? How sure are we na talagang yan nandyan yung boto ko? Ngayon, masisigurado natin na nabibilang ang boto ng bawat isang Pilipino. Thank you for that, Attorney George. Okay. Attorney, mayroon pa ba tayo mga itinuturing na hotspot?
Meron ba kayong mga nabalitaan? Sa kasalukuyan, ang COMELEC wala pang deklarasyon kung ano ang mga hotspot areas, subalit ang DILG sa ating pagkakaalam ay meron ng mga napili na mga ilang areas of concern. Hindi naman hotspot na tinatawag na talaga nila at hindi na rin natin tinatawag na hotspot kundi areas of concern. Pero yan, kasalukuyan wala pa ang COMELEC sapagkat magsisimula lang ang kapangyarihan ng COMELEC sa Enero ng 2025 sapagkat yung election period ay magsisimula ng Enero 12. Sa kasalukuyan, DILG pa lang yan, AFP, PNP ang may responsibilidad kung alin yung mga area sa kanilang palagay ang dapat medyo bantayang mabuti at dapat pagtuunan ng pansin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Okay, Attorney George, I'm sure this is not the last time na makakausap ka namin, pero mayroon akong gusto itanong pa sa iyo. Hihabol ko lang ito. Para sa kaalaman ng lahat, ang Commission on Election ay nahalal bilang Vice Chair ng Association of World Election Bodies unanimously by 50 members during the Association of Asian Election. Can you tell us about this? Imagine, hindi lang isang lugar. Maraming bansa ang nagtiwala. Attorney George, kwentuhan mo kami tungkol dito. Ma'am Ani, dalawang international bodies yan. Yung tinatawag na AWEB, World Election Bodies. Ayan, mas madami yun. Buong mundo yun eh. Yung pangalawa naman, yung AAES, yung Asian Election Bodies yan. Ibig sabihin, napili ang COMELEC first time sa kasaysayan natin, parehas na Vice Chairman. Ngayon, sa 2026, ang COMELEC ay magiging chairman ng dalawang world election bodies na ito. First time. Ibig sabihin, ang nangyayari kapag ka nahalal ka as vice chairman, automatically wala nang election sa chairmanship later, after 2 years, ang COMELEC ng chairman. So yan po ay nakakatuwa, napakagandang development sapagkat nangangahulugan ng pinagkakatiwalaan ng iba't ibang electoral body sa buong mundo ang inyong commissioner elections. Nangangahulugan lang, siguro nga may tama tayong ginagawa dito. Kasi kahit paano, ginagawa nilang modelo ang COMELEC sa pagkukonduct ng halalan, lalo pa pagka-automated election. At yung boto na yan na binigay sa COMELEC ay boto ng pagtitiwala sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa commission election. Kaya nga po, nag-uumapaw ang aming kaligayahan dito sa bagong development at balita na to.